Mapagpalang araw mga kahabi. So ang pag-uusapan natin ngayon ay magkano ang presyo ng pagpapagawa ng isang aviary para sa ating mga alagang ibon. Okay po mga kahabi, so yun po ang pag-uusapan natin. At kung bagong viewers ka sa channel na ito, humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, so let's go! So mga kahabi, so ang pag-uusapan natin yung presyo at kung magkano ang pagpapagawa ng aviary. Alam naman natin na ang pagpapagawa ng aviary ay depende po sa gusto nating design, sa gusto nating laki at saka kung anong mga materyales sa detalye ng ating gagawing aviary. Okay po. So, itong sa akin ay nais ko lamang pong i-share sa inyo para makakuha po tayo ng idea kung gusto nyo ganitong design, ganitong materyales ang gusto nyo at kung laki ng ang aviary na ating gusto. Okay po mga kahabi. So, nais ko pong ibahagi sa inyo ang pinagawa kong aviary. Ito po ay dating chicken coop at ngayon po ay ginawa nating ni-renovate natin at gagawin natin Indian ringneck aviary para sa ating mga ibon. Yun naman po ang ating aalagaan ngayon, yung mga ibon. Okay po mga kahabi, tara pag-usapan natin kung magkano ang presyo ng papagawa ng aking aviary. Ito na po yung part 3 ng ating renovation na chicken coop at ginawa natin ng Indian ringneck aviary. Okay po, let's go! So mga kahabi, ito na po yung ating part 3 ng ating renovation ng ating chicken coop na gagawin nating Indian ringneck aviary. So ang sukat po nito mga kahabi ay 5 meters yung haba at yung lapad naman po ay 2.7 meters. So ang kabuuan po nito ay 13.5 square meters. So ito po yung ating gagawing aviary, 13.5 square meter. So ito po yung kabuuan ng ating magiging aviary. So sa ngayon ay part 3 na ng ating pag-update sa ating aviary ay nagpo-flooring na po sila. Okay po, so shout out muli sa inyo kabayang Bebot. So kababayan po natin to at pinsan po ni Mrs. ang gumagawa nito, si Bebot, saga barangay Maunon din po. So siya po ang nag-renovate at gumawa ng ating aviary. So nilagyan na rin po ng double screen na steel matting yung ating aviary. So dati kasi single lang ito na 2x2. So sabi ko na doblehin na lang steel matting at magiging 1x2 na ang magiging sukat nito kasi dinoble na at pinagpatong. So para safe na ang yung ating Indian ringneck kung sakaling makawala sa cages. So yan, pinalitadahan na rin ang labas at loob. So sinecure na ng steel matting. Ito po, safety na ang ating mga Indian ringneck nito. So maganda po ang kinalabasan ng ating project na aviary. So at pagkatapos ma-flooringan nito ay gagawin naman ang isusunod naman natin ay yung pagpipintura. Ayan, pipinturahan natin ng aluminum yung ating steel matting para hindi siya kalawangin. So pagkatapos ng flooring ay maghahalo naman tayo ng adhesive at semento ang kanyang mixture para sa ating tiles naman po. So yung tiles na nagamit po ay
or maggagamitin ay 37 na piraso dito sa 13.5 square meter. So 37 na piraso na tiles na 60 by 60 po ang sukat. So sa gilid naman ay ginawa natin ng chicken ano na rin po, range. Naka-range sila sa bakuran. Ito yung ating heritage chicken na iniwan natin na 5 piraso. 4 na hen at isang cock. So sa materials po ay 2 adhesive po ang ating nagamit. Sa semento naman po ay 9 na piraso. Sa buhangin ay 2 kubiko po yung ating nagamit para dito sa ating project. Tapos sa steel matting naman po ay 4 na piraso. Sa aluminum paint po ay 2 litro po, pero kinulang pa, pero yun lang muna ang ating nagamit. Sa latex naman po na pinuntira natin dito sa wall ay 1 galon po ang nagamit. So kabuuan po ay ang materials natin ay pumatak po ng 17,000 para sa ating materials. Sa labor naman po na siningil sa atin ni Kabayang Bebot ay 9,000 pesos po para sa labor. So kabuuan po ng materials na nagamit natin ay 26k po para dito sa ating project na Olen Aviary. So ito po yung ating pangatlong aviary. So meron na po tayong colony cages para sa ating Indian ringneck at colony cages din po para sa ating African lovebirds. So ito pong pangatlong project natin ay aviary, Olen Aviary. So ito po ang paglalagyan natin ng mga cages. So sa ngayon ay natapos na po ang ating project. So salamat po sa iyo Kabayang Bebot sa paggawa at napakaganda at pulido ang inyong paggagawa. So ito na po, itong kawayan ay meron na rin pong steel matting yan sa likod at doble po ang steel matting. So if ever makawala ang ating mga alagang ibon sa cages ay hindi po basta-basta makakaalpas dito sa aviary at secure naman. Okay po, so mga kahabi, ito po yung ating resulta ng ating project na Olen Aviary. Ito po ang kung nagustuhan nyo ng idea or makakuha kayo ng paggagayahan ay pwede po ito. So maraming po salamat sa inyong mga kahabi, sa inyong suporta sa ating munting YouTube channel sa Olen Aviary at iba pa. Okay po, so ito na po ang ating resulta ng ating project. So tapos na po ang ating project na Olen Aviary from chicken coop to Indian ringneck aviary. So ito po mga ibon na to, ito po yung ating ililipat doon sa ating aviary. Okay po mga kahabi, maraming pong salamat. So mga kahabi, ang next preparation naman natin ay yung mga cages. So ang plano ko ay 2x2x4. So maghahanap tayo ng supplier ng ating cages para sa ating Indian ringneck na 2x2x4 para doon sa ating Olen Aviary. At ang plano natin ay mga 10 cages. Yun naman po ang next project natin kung saan tayo makaka-avail dito sa area ng Bicol. Kung sino ang nagsusupply ng ganitong klase ng cages. So ang hahanapin natin ay yung medyo matibay na 2 feet by 2 feet by 4 feet na cages na gauge 14. Yan po. So mga kahabi, baka meron kayong alam na supplier ng cages, paki-PM lang po tayo para makapag-inquire tayo sa kanila kung magkano naman po ang bawat isang cages. So yun lang po muna mga kahabi at maraming pong salamat. Okay po mga kahabi, yun po yung ating project na Olen Aviary sa part 3 at natapos na po yung ating project. So maraming pong salamat at kung nagustuhan itong video na to
ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. And don't forget to click the notification bell para ma-update po tayo sa mga bagong video na ating i-upload patungkol po sa buhay mag-ibon. Okay po mga kahabi, maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po pag meron tayong magandang aviary. Okay po, mabuhay and God bless. Thank you for watching.